Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago, kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Muli napapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong araw na ito, sa pagsisimula, pagsisimula ng linggo natin, na ito ay punong-puno ng pagpapasalamat sa kabutihang loob ng Diyos. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, magpasalamat ka sa Diyos. So panibagong talinghaga o karugtong na talinghaga ang ibinibigay sa atin ngayong linggong ito. Nung nakalipas na linggo ay ipinaalala sa atin at itinuro ni Kristo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. At sa kanyang paghahasik, may mga binhi na nahulog sa batuhan, may nahulog sa dawagan, may nahulog sa daan, at may nahulog sa matabang lupa. Lahat naman ay tumubo, pero hindi lahat ay nagtagal, hindi lahat ay nagbunga. Yun lamang nahulog sa matabang lupa ang nakapag-absorb ng binhi at ito'y nagkaugat, nagkabuhay at namunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. Kaya sinasabi niya, ang may pandinig ay makinig. Kung gusto natin ng biyaya, kung gusto nating pagpalain tayo, kailangan natin makinig sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga itinuturo. Ang mga turo, ito ang mga binhi. Ang mga binhi, ito ang mga biyaya, at ito ang magbibigay sa atin ng isang maayos, matiwasay na pamumuhay. Sabihin nyo nga po, binhi.
So may binigay at patuloy na nagbibigay ng binhi o biyaya ang ating Panginoong Hesukristo. Sino po mga nagtatanim sa inyo, mga naghahalaman? Wala na? Wala na kayong lupa? Kahit sa pasuman lang, wala kayong masabing ito'y lupa namin. No? Kasi dito po no, sa convent, meron po ako mga halamanan. No? Nagtatanim-tanim din ng yung iba talagang ang hirap mabuhay. No? Pero tatanim ako ng kamatis, ng kung ano man ang po pwede, no, malunggay o talong, sitaw, yan. At nagtanim ako doon, tapos kalaunan, nung medyo mas sumisibol na, meron ding damo. Sabi ko, paano nagkadamo? No, talagang mayroong damong sumasabay. Eh nung binunot ko yung damo, nabunot pati yung patubo pa lang na kamatis. Talagang kailangan maingat ka eh. Kailangan inaalagaan, binabantayan. Hindi pwedeng no, basta na lang nandyan tapos hayaan mo na yan. Hindi naman, no? Ay naalala ko lang kasi ang sabi dito sa ating kwento sa talinghaga no, na pagkikwento o pagpapaliwanag ni Kristo tungkol nga sa paghahari ng Diyos. Sa simula, ang Diyos ang lumikha at lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pagdating ng wakas, ang lahat ng nilikha niya na mabuti ay kanyang ihihiwalay sa mga masasama. At yung mabubuti ay kanyang kukunin at dadalin sa kanyang kaharian. Yan ang paghahari ng Diyos. Ngayon, sasabihin natin, ang tanong ng bayan, bakit po may masama sa mundong ito? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Tingnan nyo lang. Yung tao naman, judgmental naman, di ba no? Mabilis tayong mangusga. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung mabuti o masama. O pwedeng dating masama, ngayon mabuti. Dapat ganun eh. Dating masama, ngayon matino na. Mahirap kasi yung dating mabait, ngayon masama na. So, walang nilikha ang Diyos na masama. Bakit may masama? Dahil may kaaway na nagtanim. Di ba sabi po dito, ano? Naghasik ng mabuting binhi, pero yung kaaway, sumimple. Naghasik ng masamang damo sa triguhan. Kaya yung kasabihan nating pag masamang damo, matagal mamatay o mahirap mamatay. O, tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo kung matagal mamatay. Pero sa pananampalataya natin, ha? Ang mabuti o masama, binibigyan ng pagkakataon ng Diyos araw-araw. Kaya nga, kailangan maging consistent. Ang isang mabuti, maging consistent, maging mabuti hanggang wakas. Ang isang masama, habang may pagkakataon pa, magbago. Sabi nga sa Salmon Tugunan natin, di ba, no? Mabuti ang poon sa lahat ng nagsisisi. Sabihin ulit sa katabi, magsisi ka na. Lalo pa, no? Maraming mga bata ngayon nakasama ang mga magulang. Mga magulang, naniniwala ba kayong masama ang anak ninyo? Hindi. O sabihin niyo sa mga anak ninyo, mabait ka. Kasi ganyan po ang tinuturo sa atin. Kaya mahalaga, gaya ng sinabi nung nakalipas na linggo, ha? Ang may pandinig, makinig. Sa bawat linggo, ipinapaalala sa atin na tayo ay mabuti dahil ang lumikha sa atin ay mabuti. Ganyan dapat, no? Kaya sa murang edad, sa mga bata dito, no, mga kinder ba yan? Grade school? Grade 2, grade 3, grade 3.
Mahalaga kasi, di ba, sabi ko last week, mahalaga yung kung ano yung naririnig. Na ito ba ay nagmo-motivate sa kanila maging positive, nagmo-motivate para mas maging malakas ang loob, maging yung self-confidence nila ay tumaas. Depende yan sa naririnig nila na ikukondisyon na sila ay mabuti, kaya ang isang mabuting tao gumagawa ng mabuti. Meron kasi tayong mga kasaysayan, lalo na sa ibang bansa, na may mga bata, sa murang edad pa lang, kinukondisyon na ang utak na ito, kaaway ito, kailangan silang i-eliminate. Kailangan silang mawala sa mundong ito. Kaya tinitrain sila, bata pa lang, no? At yan yung laging pinapaulit-ulit sa kanila. Para paglaki nila, yun talaga ang kanilang kondisyon. Nilikha ba silang masama? Hindi. Kaya lang, mas nanaig yung kasamaan, nagkulang ang kabutihan sa kanilang paligid. Madali kasi para sa atin, katulad nung sinabi ng mga alipin, mga katulong na sinabing, di ba mabuting binhi yung itinanim mo? Bakit may masamang damong tumubo? So, bunutin na natin. Bunutin na. Pero ang sabi ng Diyos, o ang sabi ng may-ari, wag. Kasi baka madamay ang mabuting binhi. So, kaya nandyan ang masama. Nandyan yan, hindi para pairalin at sabihin, walang hustisya. Kasi mayroong hustisya pagdating ng araw at ang hahatol niyan ay ang Diyos. Kailangan lang tayo sikapin nating magdesisyon sa bawat araw, isang desisyon na ikaw ay magiging mabuti. Hindi titigil ang demonyo para maghasik din ng binhi ng mga aral, mga turo na sinasabing okay lang na ikaw ay mangupit, okay lang ikaw ay magloko, okay lang ikaw ay gumawa ng masama, okay lang maging tamad ka. Yan ang isasaksak. Yan ang mga binhing ibinibigay ng demonyo o ng kaaway. Kaya kailangan magtulong-tulong. Mas kailangan maraming magsasalita, lalo na sa mga batang ito, na sila ay makakarinig ng mga mabubuting dapat gawin. Mga simpleng bagay na talagang babaunin nila sa kanilang paglaki, mga aral na magbibigay sa kanila at magdadala sa isang maayos na pamumuhay. Muli, walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat tayo isinilang na mabuti, nawa matapos ang buhay natin sa mundong ito na mabuti. Amen.